Nag-awaken ang tatay ko ng S-class na demonic blade na libong talem, at ang nanay ko naman, isang SS-class na mabigat na panukat na zuan. Pero ako, sa seremonya ngayong araw, ay nag-awaken lang ng isang sirang kahoy na espada. Habang todo tawa sa akin ang lahat sa paligid, bigla na lang namyulang parang dugo ang langit sa buong syudad. Kasunod nito, isang sinag ng pulang ilaw ang bumagsak mula sa langit. Diretsyong tumama ito sa tuktok ng ulo ko. At nang mawala ang pulang liwanag, isang imahe ng espadahin ang biglang lumitaw sa entablado. Nang makita ito ng principal, hindi niya napigil ang sumigaw sa gulat. Ito pala ang kaisa-isang hidden class, ang dalubhasa sa porma sayo ng espada. Ibig sabihin nito, ang nag-iisang propesyon na ganito sa buong mundo ay nasa akin na. Maliban na lang kung isang araw ay tuluyan akong mamatay. Kung hindi, hinding-hindi magkakaroon ng pangalawang dalubhasa sa porma sayo ng espada sa mundo. Dahil ang na-awaken ko ay isang combat type na class, nagbigay ang paaralan ng isang karagdagang awaken ng Godstone. Ang salamangkero sa tabi, na namamahala sa Magic Circle, ay punong-puno ng emosyon na sumigaw, "Estudyante, habang napakaswerte mo, bilisan mo't bumunot ka sa pangalawang pagkakataon." Hindi na ako nag-atubili pa at agad kong inihagis sa Magic Circle ang Godstone na kabibigay lang. Muling gumuhit sa kalangitan ng isang nakakasilaw na pulang ilaw. Napuno ang langit ng mga nagliliparang enerhiya ng espada, pero sa pagkakataong ito, wala akong nabunot na partikular na armas. Iyon pa rin ang imahe ng espadahing nakasakay sa lumilipad na espada. Nang masaksihan ng principal ang nakakagulat na tagpong ito, sa sobrang tuwa, halos atakihin na siya sa puso. Tanging sa unang awakening lang kasi may 100% tsansang makakuha ng class mula sa Godstone. Sa mga susunod na pagbunot, napakahirap nang makuha ulit ang parehong class. Pero hindi nasasayang ang mga umuulit na class. Nagiging karagdagang attribute ang mga ito. Kaya'y mga kakaibang skill. Pagkatapos makumpleto ang unang job change. Mula roon, bawat paulit-ulit na class na mabubunot ay direktang magiging isang constellation. Ang bawat class ay may hangganan na 6 na constellation. Maraming tao ang ginugugol ang buong buhay nila. Pero hindi pa rin nila makumpleto ang 6 na constellation. Ang isang Lucky King, na tulad ko na sunod-sunod ang nakukuhang pulang ilaw, ay marahil ang kauna-unahan sa buong mundo. Sa sandaling iyon, ang salamangkero ay parang nababaliw na sa sobrang excitement. At hysterical na sumigaw, "Estudyante, tuloy mo lang ang pagbunot. Kunin mo ang exclusive weapon. Ikaw ang magiging pinakamalakas na sandata ng ating bansa." Sa sandaling iyon, medyo tulala rin ako. Pero sumunod pa rin ako sa kanya. Ginamit ko agad ang isa pang Godstone para bumunot muli. Muli na namang kumislap ang isang pulang ilaw, at sa kalangitan, isa na namang porma sayo ng espada ang lumitaw. Kasunod nito, isa pang imahe ng espadahing nakasakay sa lumilipad na espada ang bumaba sa awaken ng platform. Sa puntong ito, kahit ang Formation Master na kilala sa pagiging kalmado ay nawala na rin sa katinoan at nagsimulang umungol. Ang principal naman, sa sobrang excitement, ay direktang hinimatay at bumagsak na lang sa sahig. Hindi ko na hinintay pang magsalita ang Formation Master, at sanay na sanay kong inilagay ang Godstone. Muli na namang kumislap ang pulang ilaw. Isa na namang duplicate na constellation. Sa puntong ito, parang wala na ako sa sarili. Tuloy-tuloy lang ang mga kamay ko sa pagbunot. Sa loob ng 2.5 minuto, sunod-sunod akong bumunot ng 3 beses pa. Ang resulta, 3 pulang ilaw pa rin. Ang buong paaralan ay nabalot ng nakakabinging katahimikan. May nakabunot ng kaisa-isang hidden class. At putya, full constellation pa. Sa libo-libong taon ng kasaysayan ng mundo, wala pang nakakita ng ganito kaimposibleng tao. Para na siyang anak sa labas ng Diyos. Itong sobrang owa na pagbunot, parang isinakripisyo ko na ang sarili kong buhay para dito. Pero, sa sandaling ito, mayroon pa akong mga Godstone na bigay na pwede kong gamitin. Sayang, sa pagkakataong ito, wala nang pulang ilaw na kumislap. Ni ginto o asul na ilaw ay walang lumabas. Isang maputlang puting ilaw lang ang lumabas. Mula sa Magic Circle, isang kahon ng espada ang lumipad palabas. Dahan-dahan itong lumapag sa aking mga kamay. Hawak-hawak ang kahon, napabuntong hininga ako, ang malas ko naman. Nakahugot lang ako ng isang common item. Nang marinig nila ang sinabi kong iyon, nagkagulo ang buong campus, halos mag-riot na ang hindi mabilang na estudyante. Mabuti na lang at ginamit ng music teacher ang kanyang skill, at sa pamamagitan ng pagkanta, pinakalma niya ang damdamin ng lahat. Bumalik ako sa mga tao habang yakap ang lalagyan ng espada. Lumapit si Leo Ruyan at tinanong ako tungkol sa stats ko. Dahil sa tanong niya, tiningnan ko ang aking skill panel. Sword Formation Level 1, mag-deploy ng Sword Formation, patuloy na kumokonsumo ng Spirit Power. Radius na 10 metro, dagdag na 100% sa crit damage. Sword Control Level 1, kontrolin ng isang lumilipad na espada para umatake mula sa himpapawid. Constellation 1, Sword Army, ang effective radius ng Sword Formation ay nagiging 10 beses na mas malaki. Constellation 2, Sword Intent, mag-deploy ng Sword Formation. Yuj Ian Ling Xiaohao. Constellation 3, Sword Bone, nagre-recover ng stamina sa loob ng formation. Constellation 4, Sword Embryo, kapag inatake ang isang kalaban, ang ibang kalaban ay makakatanggap ng 10% pinsala.
Constellation 5, Sword Heart, siguradong critical hit sa loob ng formation. Ang crit rate ay dodoblehin at gagawing crit damage, at ang crit damage ay may dagdag pang 100%. Constellation 6, Sword Immortal, lahat ng atake sa loob ng formation ay hindi tinatablan ng depensa ng kalaban. Matapos makita ang stats panel sa harap ko, hindi ko mapigil ang mapasinghap. Ang ganitong level ng bonus mula sa Constellation. Paano pa makakalaro ang iba? Kung titingnan lang ang base stats ng class, mas mataas ang spirit power kaysa sa ibang stats, ibig sabihin, mas nakakiling sa pagiging magic type class ang Sword Formation Master. Pagkatapos mag-isip sandali, hindi ko piniling gamitin ang Sword Formation. Sa halip, direktang ginamit ko ang Sword Control skill. Kasabay ng pagbukas ng bakal na lalagyan ng espada sa likod ko. Lumipad palabas ang isang mahabang bakal na espada. Sinuri ko itong mabuti. Ang bakal na espadang ito ay mayroon lamang 10 puntos ng attack power, at ordinaryo lang ang stats nito. Isa itong equipment na makikita lang kahit saan. Pagkatapos, tumingin ako sa loob ng lalagyan ng espada. Nalaman kong kasya rito ang kabuuang 10 lumilipad na espada. Ayon sa Loika, habang mas maraming espada ang sabay-sabay mong kinokontrol, mas malaki rin ang konsumo nito sa spirit power. Ang isang ordinaryong Sword Formation Master na walang Constellation ay isa lang ang kayang kontrolin na lumilipad na espada sa simula. Kaya naman, ang panimulang lalagyan ng espada ay may kasama lang na isang bakal na espada. Pero ang epekto ng aking pangalawang Constellation ay tinatanggal ang konsumo para sa Sword Formation at Sword Control. Ibig sabihin nito, gamit lang ang bonus mula sa isang Constellation na ito. Ang panimulang lakas ko sa laban ay tumaas ng 10 beses. Isinukbit ko ang lalagyan ng espada sa aking likod. Hindi ko maiwasang maalala noong una akong nagpalit sa class na ito. Ang espesyal na eksenang nakita ko. 1,000,000 halimaw mula sa kalaliman ang nagmamarcha sa kaparangan. Pagkatapos, mula sa kalangitan ay bumagsak ang napakaraming espada na bomb-alot sa buong paligid. Sa isang iglap, pinaslang nito ang hukbo ng 1,000,000. Dahil sa eksenang iyon, napagtanto ko. Nasa huli, magkakaroon ako ng lakas na kayang tumapat sa isang buong bansa. Matapos ang seremonya ng pagpapalit ng class, sa 300 estudyante ng buong paaralan, 35 lang ang nakakuha ng combat type class. 265 naman ang nakakuha ng life type class. Ang guro na si Ning Chin, na natulungan kanina, ay muling umakyat sa entablado. Nagbigay siya ng madamdaming talumpati sa mga estudyante, at pagkatapos ay dumiretso na sa mahalagang bagay. Kahit na life type class o combat type class man ang nakuha ninyo, mga estudyante, lahat kayo ay maaaring makapasok sa mas mataas na antas ng pag-aaral sa pamamagitan ng college entrance exam. Umaasa ako na sa loob ng isang buwang ito, gawin ninyo ang lahat para mapataas ang inyong skill proficiency at level. Pagkatapos kaming paalisin, tinawag kami ng principal, ako at si Leo Ruyan. Sa batch ninyo ngayong taon, kayong dalawa lang ang may pagkakataong makapasok sa Kyoto University. Kaya naman, plano kong bigyan kayong dalawa ng espesyal na pagsasanay. Mayroong hidden requirement para makapasok sa Kyoto University. Ang mahigpit na requirement ay ang umabot sa level 19 sa loob ng isang buwan. Ang na-awaken ni Leo Ruyan ay Elven Saintess, ay isang high tier na rare class. Dagdag pa ang suporta mula sa kanyang pamilya. Hindi siguro magiging malaking problema para sa kanya na maabot ang requirement. Ang totoo, ang pinakaaalala ng principal ay ako. Sa huli, ang hidden class ay nangangahulugan lang na bihira ito, hindi na malakas na talaga ito. Bagamat nagpapalakas ng class ang mga constellation, karaniwan. Ang 6 na constellation ay nagpapalakas ng class ng nasa 50%. Kahit sa mga malalakas na class, hanggang 70% lang. Matapos marinig ang paliwanag ng principal, tahimik kong tiningnan ang sarili kong constellation panel. Doon ko lang naintindihan na ako lang pala ang sobrang lakas. Sa huli, inutusan kami ng principal na pumunta sa labas ng syudad. May bagong tuklas na hidden dungeon doon. Ang mga halimaw sa loob ay level 12 lang, at medyo madali lang tapusin ang buong dungeon. Hindi lang mas mataas ng 50% ang experience kumpara sa mga ordinaryong dungeon, ang pinakamahalaga ay pagkatapos mong makumpleto ito, makakakuha ka ng isang godstone. Pagkaalis ko sa eskwelahan, dumiretso ako sa tindahan. Ginastos ko lahat ng ipon ko sa loob ng 2.5 taon. Bumili ako ng 9 na ordinaryong bakal na espada, at bumili na rin ng isang training dummy para sa damage test. Pagkatapos, pumunta ako sa isang lugar na walang katao-tao. Nang akmang magpapalabas na ako ng flying sword para magsanay, biglang may lumitaw na mukha sa isip ko. Natukoy na nag-class change ang host bilang Sword Formation Master. Opisyal nang binubuksan ang achievement system. Natukoy na nakamit ng host ang isang god level achievement. Gantimpala para sa Max Constellation, iginagawad. Nagising ang natatanging god level talent, Absolute Luck, level 1. Natukoy na nakamit ng host ang isang god level achievement. Gantimpala, nagising ang natatanging god level talent. Ako ay isang Sword Immortal, level 1. Nang marinig ko ang abiso, biglang nanigas ang katawan ko. Agad kong tiningnan ang attributes ng aking mga talent. Nalaman ko na ang epekto ng Absolute Luck ay limitado sa 10 beses bawat buwan, at kaya nitong gawing maximum ang luck ko tuwing gumagawa ng draw. At
At ang epekto naman ng ako ay isang sword immortal ay pinapataas ng 10 beses ang lahat ng damage na ginagawa ko. Naisip ko, ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito ay ang gacha. Halos lahat ng mahahalagang bagay dito sa mundo, pera man, skills, o equipment, ay makukuha sa pamamagitan ng gacha. Ngayong mayroon akong 10 pagkakataon para sa maximum luck kada buwan, hindi ba't nangangahulugan ito na basta makakuha ako ng Godstone? Agad akong makakakuha ng isang Red Legendary Exclusive Weapon. Bihira nga lang ang mga Godstone. Pero ang makakuha ng isa sa isang buwan ay medyo kakayanin pa. Matapos ang ilang sandali, sa wakas ay kumalma na rin ang nagwawala kong damdamin. Sa sandaling ito, hindi ko na mapigilan ang pagnanais kong subukan ang damage ko. Basta ko nalang inilagay ang training dummy sa gitna ng espasyo. Agad kong binuksan ang sword formation para kontrolin ang mga flying sword. Una kong sinubukang kontrolin ang isang bakal na espada. Diretso itong sumaksak sa dummy sa harapan at nakagawa ng napakalaking damage na 546 na puntos. Dapat mong malaman, kahit na ang isang fire mage na kilala sa pagkakaroon ng pinakamalakas na burst damage sa simula ng laro. Sa level 1, kapag nagsisimula pa lang, ang pagcast ng isang fireball spell ay makakagawa lang ng humigit kumulang 20 puntos ng damage. At saka, hindi rin makakapagcast ng maraming skill ang isang mage. Dahil mauubos agad ang kanyang mana. Samantalang ang isang normal na atake ko sa level 1. Ang lakas ay katumbas na ng ultimate skill ng isang level 10 na fire mage. Nang maisip ko ito, direkta kong kinontrol ang 10 flying swords. Sabay-sabay silang tumama sa dummy. Nang makita ko ng malinaw sa ibabaw ng ulo ng training dummy. Ang nakakatakot na numerong 5,460, hindi ko napigil ang manlaki ang aking mga mata. Naalala ko, sabi sa textbook, ang HP ng isang level 10 na boss ay karaniwang nasa 10,000 hanggang 20,000. Nangangahulugan ito na kailangan ko lang ng 4 na salbo para madaling ma-one-shot ang isang level 10 na boss. Ang punto ay, level 1 pa lang ako ngayon, at ang sandata ko ay isang pangkaraniwang bakal na espada lang. Nang maisip ko ito, hindi ko na mapigilan ang ngiti ko. Pagkatapos, masaya kong isinukbit ang lalagyan ng espada at umuwi na. Pagpasok ko pa lang sa pinto, sinalubong agad ako ng tita ko nang nakangiti. Bago pa ako mapunta dito, ang mga magulang ng orihinal na may-ari ng katawan ko ay parehong nawala habang kinukumpleto ang isang misteryosong dungeon. Kaya pagkatapos noon, sa bahay na ng lola niya siya tumira. Pero nang malaman ng lola ko na isang combat class ang nakuha ko, biglang naging napakasama ng timpla ng mukha niya. Bakit ba kasi kailangang lahat kayo ay maging combat class para lang magpakamatay? Kung ganun, mauuna na lang ako sa kabilang buhay para hintayin kayo. Pagkatapos, kinumportable ako ni tita. Ang totoo, noong kabataan ng lola mo, isa siyang elite sa militar. Noong panahon na pumili ang nanay mo ng combat class. At noong pinili ko naman ang lifestyle class na singer, 3 araw siyang nakasimangot sa akin. Pagkatapos, sinabi ko kay tita na ang nakuha ko pala ay isang hidden class. Nang marinig yun, napuno ng paghanga at inggit ang mga mata ni tita. Agad niya akong tinanong kung astig ba ang class na ito. Sabihin mo sa akin, gaano kalakas yung class mo? Syempre, sobrang lakas nito. Ganyan dapat, ang isang combat class ay kailangang talagang malakas. Buong gabi, puro na lang paghanga ang narinig ko mula kay tita. Kinabukasan, pagkagising ko, may nakita akong isang magandang badge sa tabi ng kama ko. Kahit mukha ng luma, maayos pa rin ang pagkakapreserba nito. Nang kunin ko ang badge, biglang lumabas ang stats ng item. Emperyong medalya ng pambihirang karangalan. Lakas, bilis, espiritu, at tibay, lahat ay plus 100. At mayroon itong 11% epekto sa pagbawas ng pinsala. Sa ilalim, may isang linyang nakasulat. Iniaalay sa mga bayaning nagbigay ng dakilang kontribusyon sa emperyo. Habang tinitingnan ko ang pangalan at description ng badge, hindi ko mapigil ang matigilan. Sa bigat ng karangalang ito, hindi na mahalaga ang dagdag na 100 puntos sa 4 na stats. May kasabihan sa Daksha Empire. Ang first class merit ay kapalit ng buhay, ang second class merit ay kapalit ng kapansanan. Ang third class merit ay katumbas ng matinding pagod. At itong special merit naman, tanging mga taong may antas na God of War lang ang maaaring magkaroon nito. Bawat isang special merit badge ay nagsasalaysay ng isang alamat. Sa sandaling iyon, parang lutang ako. Hindi ko kailanman inakala na ang mabait at malumanay kong lola ay isa palang God of War na nakatanggap ng special merit. Paglabas ko ng kwarto at pagpunta sa sala, nakahanda na ang almusal na ginawa ni lola. Umupo ako at agad siyang tinanong tungkol sa pinagmulan ng badge. Mga lumang kwento na yan na hindi na dapat pag-usapan. Kumain ka na lang ng maayos. Magpa-level ka na agad. Magsikap ka. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin. Lola. Ibig sabihin, payag na kayong maging adventurer ako. Dahil sa class at talent mo. Kung pilit pa kitang pipigilan, iyon na ang pinakamalaking pagtataksil sa bansa. Paglabas ko, tiningnan ko ang stats ko ngayon, lakas, 110, bilis, 105, espiritu, 130, tibay, 105. Dahil suot ko ang emperyong medalya ng pambihirang karangalan, lahat ng 4 na base stats ko ay nadagdagan ng 100.
Katumbas na ito ng stats ng isang ordinaryong manlalaro na nasa level 16 na. Pagkatapos, sumakay na ako sa school bus papunta sa bagong hidden dungeon sa West Suburbs. May 8 high school sa West Lake City. Bawat eskwelahan ay binigyan lang ng 2 hanggang 3 slot para makapasok sa hidden dungeon at mag-level up. Pagdating sa destinasyon, lumapit sa akin si Leo Ruyan at sinabing, bukas na ang dungeon. Sabi ng teacher, mas maganda raw kung bubuo tayo ng 5 kataong team. Sa ganoong paraan, masisiguro natin ang kaligtasan natin. At hindi rin magiging mabagal ang pag-level up. Nakahanap na ako ng team para sa'yo. 2 fire type na mage, 1 warrior. At ako naman ang healer. Base sa experience points sa dungeon na ito, dapat ay umabot na tayo sa level 12 pagkatapos ng 1 linggo. Pero ang experience mula sa mga halimaw ay hahatiin base sa rating ng team. Kaya nagpa siya pa rin akong mag-solo. Pagkatapos noon, pumasok na si Leo Ruyan sa dungeon kasama ang 3 niyang ka-team, habang ako naman ay tumalikod at pinili ang solo mode. Pagpasok ko pa lang sa loob ng dungeon, may isang nagwawalang kuneho na sumugod sa akin. Hindi ako nagatubili. Agad kong inilabas ang aking sword formation. Isang bakal na espada mula sa lalagyanan nito ang agad na tumusok sa kuneho. Kahit na isang kuneho pa lang ang napapatay ko, biglang lumitaw sa harap ko ang mahigit 10 kill notification. At doon ko lang napagtanto. Ito ang splash effect ng Fourth Fate. Basta umatake ka ng isang kalaban sa loob ng sword formation, ang ibang mga kalaban sa loob ay makakatanggap ng 10% splash damage. Sobra-sobra na ang attack power ko ngayon. Basta't may isang kunhong mamatay sa loob ng sword formation, lahat ng natitirang kuneho ay kasunod na mamamatay agad. Sunod, inilabas ko na ang lahat ng aking flying swords at nagsimulang maghasik ng lagim sa gubat. Habang bumabaha ang mga kill notification sa screen, nagsimulang pumalo paitaas ang experience bar ko. Grabe ang bilis ng pag-level up. Wala pang kalahating oras. Naka-level up na ako sa unang pagkakataon. Tumaas ang level. Dahil doon, tumaas ang aking mga stats. Ang strength ay nadagdagan ng 10 puntos. Ang agility ay nadagdagan ng 5 puntos, at ang spirit ay 30 puntos. Ang constitution ay nadagdagan ng 5 puntos. Sa kabuuan, 50 attribute points ang nadagdag. Naaalala ko na nakasulat mismo sa textbook na ang mga ordinaryong class ay nakakakuha lang ng 25 attribute points kada level up. Doble pala ang growth rate ng class ko. Parang nakakabagot na kung puro kuneho lang ang papatayin ko. Kaya nagtungo ako sa mas malalim na bahagi ng gubat. Habang naglalakbay, unti-unting tumataas ang level ng mga halimaw na nakakasalubong ko. Pero lahat ng halimaw ay walang kahirap-hirap na one-hit kill. At sa isang iglap lang, sandamakmak agad ang namamatay. Pakiramdam ko, mas mabilis pa akong pumatay kaysa sa pag-spawn ng mga halimaw sa dungeon. Wala pang isang oras, isang haligi ng liwanag ang lumabas mula sa katawan ko, hudyat ng pag-level up. Tumaas na naman ang level ko. Nadagdagan ng 10 puntos ang strength. Nadagdagan ng tig 5 puntos ang agility at constitution, at 30 puntos naman sa spirit. Tumaas ng 10% ang aking critical damage. Kasabay nito, umabot na sa level 2 ang mga skill kong sword formation at sword control. Ngayon, ang isang flying sword pa lang ay mayroon ng 1,579 na damage. Kapag sabay-sabay ang 10 flying swords, aabot ito sa 15,770 puntos na damage. Kaya ko nang i-one hit kill ang isang level 10 na boss. Ang damage na ito ay halos kapantay na ng sa isang level 40 na fire mage. Naisip ko, sobrang unbalanced naman ng class na to. Buti na lang at ito ang nag-iisang hidden class sa mundo. Ang ganitong kawalan ng katarungan ay ako lang ang kayang magdala. Habang naaawa ako sa ibang mga class. Habang lumuluha ay pinaslang ko ang isang frenzied rabbit king na nasa aking paningin. Kitang-kita ko na namang humaba ang aking experience bar. Sa bilis ng pag-level up ko ngayon, aabot ako sa level 12 sa loob lang ng isang araw. At saka ang pinakamahalaga sa lahat ay, salamat sa malakas na bonus ng second at third fate, ang sword control ay hindi na kumokonsumo ng spirit power. Habang nasa loob ako ng sword formation, tuloy-tuloy pang nagre-regenerate ang stamina ko. Kaya hindi ko na kailangang lumabas para mag-restock. Makakatipid ako ng maraming oras sa pag-level up. Habang abala ako sa pagpapatay sa loob ng dungeon, maraming estudyante na ang nagsilabasan na sugatan at pagod. Tumatanggap sila ng gamot at supplies sa labas. Samantala, ang principal na naghihintay ay hindi pa rin ako nakikita. Hindi niya maiwasang mag-alala, bigla na lang. Isang grupo ng mga armadong sundalo ng imperyo ang dumating at agad na hinaranggan ng pasukan ng dungeon. Lumapit ang kapitan ng mga sundalo, si Xia Chaoyang, at sumaludo sa mga principal. Paumanhin po, na-detect ng militar, na mayroong hindi pangkaraniwang pagbabago sa energy index sa loob ng dungeon na ito. Kailangan naming isara agad ang dungeon, para imbestigahan ang posibleng panganib. Ngayon, ay uwi niyo na po muna ang inyong mga estudyante. Nagmamadaling nagsalita si Ning Chin. Kapitan Xia, may isa pa akong estudyante sa loob ng dungeon. Pwede bang hintayin muna natin siyang lumabas? Sumimangot si Xia Chaoyang nang marinig ito. Agad siyang tumingin sa kanyang relo. Ang pagbabago sa enerhiya ngayon. Malamang dahil ito sa impeksyon mula sa abyss. Kung hindi ito maagapan kaagad, itong dungeon, malamang makorrupt na rin ng abyss.
kaya kalahating oras lang ang maibibigay ko sa inyo. Mahigit 2 oras nang nasa loob ang estudyante ko, kahit ano pang sabihin. Dapat nakalabas na siya sa loob ng kalahating oras. Pero sa mga oras na ito, ako, na siyang inaalala ng lahat, ay nakarating na sa gitna ng kagubatan. At madali akong umabot sa level 4. Kontento na ako sa bilis ng pag-level up ko. Akala ko pa naman, mas babagal ang pag-level up habang tumatagal. Pero hindi pala, dahil sa splash damage na galing sa constellation ko. At sa true damage ng ika-6 na constellation na bumabali wala sa depensa, naging parang katayan ng mga monster ang sword formation ko. Sa loob ng 200 metrong radius, namamatay agad ang mga monster pagka-respawn pa lang nila. Masyadong mabagal mag-respawn ang mga monster dito. Mukhang kailangan ko pang pumunta sa mas kaloob-looban. Habang iniisip ito, itinago ko ang espada ko at nagpatuloy sa paglakad. Wala akong kahit anong balak na umalis sa dungeon. Samantala, sa pinakaloob-loobang bahagi ng hidden dungeon na ito, ang level 12 na boss na si Cyclops ay mahimbing na natutulog sa kanyang batong kama. Bigla na lang, sa lupa sa tabi nito, dahan-daang sumulpot ang mga misteryosong lilang bula, habang ako naman ay patuloy pa ring naglalakbay papasok sa gubat. Kahit ang mga level 10 na monster ay hindi na kaya ang isang atake ko. Hindi nagtagal, nakarating na ako sa kaloob-looban ng kagubatan. Kasabay ng pagsabog ng gintong liwanag mula sa katawan ko, matagumpay akong umabot sa level 5. Tumaas din ang mga core stats at crit damage ko. Pero hindi pa rin ako gaanong kontento sa bilis ng pag-level up ko. Kahit na habang mas pumapasok ako sa dungeon, tumataas ang level ng mga monster. At mas marami akong nakukuhang experience, pero mas kumukonti naman ang mga monster. Ngayon, ang pagpatay ng isang tigre ay katumbas lang ng 0.1% na experience. Ibig sabihin, kailangan kong pumatay ng 1,000 tigre para maka-level up. Ang problema, bihira lang lumitaw ang mga tigre. Sa 1 minuto, 5 lang ang pinakamaraming mahahanap ko. Kahit isama pa ang ibang mga monster na napapatay ko, aabutin pa rin ako ng 2.5 oras bago umabot sa level 6. Naisip ko, halos 3 oras na ako sa loob ng dungeon, pero level 5 pa lang ako. Kahit na yung iba ay hanggang level 3 pa lang, hindi ako pwedeng makumpara sa kanila. Hindi ako tumigil sa paglalakad at nagpatuloy papasok sa gubat. Agad akong nakarating sa isang malaking kuweba. Sa loob ng madilim na kuwebang ito, siguradong ito na ang pugad ng boss sa hidden dungeon na to. Malamang, nasa level 12 ang mga halimaw sa loob. At posibleng may kasama pang mga elite monster. Tumayo ako sa bakana ng kuweba at nag-isip ng saglit. Pagkatapos ay pumasok na ako ng walang pag-aalinlangan. Kahit na level 5 pa lang ako ngayon. Pero ang damage ng isang espada ko ay umaabot na ng 2,000. Kapag 10 flying swords ang sabay-sabay, 20,000 agad ang burst damage. Dahil sa high frequency attack ko na 1 beses kada segundo, at sa splash effect pa nabigay ng constellation ko. Kahit pa ang boss sa loob ay may kasamang grupo ng mga elite monster, kaya ko silang ubusin lahat. Samantala, sa labas ng dungeon, tiningnan ni Sia Zoyang ang oras sa kanyang relo. Tumingon siya at sinabi kay Ning Chin, Principal Ning, pasensya na, pero lagpas na tayo sa kalahating oras. Kailangan na nating isara ang dungeon ngayon na. Ito ang patakaran. Captain Sia, hindi ba pwedeng bigyan niyo pa kami ng kaunting oras? Yung batang yon ay isang promising student para sa Kyoto University. Hindi pwedeng may mangyaring masama sa kanya. Naiintindihan po namin sa militar ang pag-aalala ninyo. Pero huwag po kayong mag-alala. Kapag natanggal na namin ng tuluyan ng panganib sa loob, bubuksan naming muli ang dungeon na ito. Sa pagkakataong iyon, makakalabas din ng ligtas ang estudyante. Captain, may problema po. May matinding presensya ng abyss sa loob ng dungeon. Ang boss, tuluyan ng nakorrupt ng enerhiya ng abyss. Isara nyo na ang dungeon. Bilis. Report, Captain. Hindi na maisara. Anong hindi maisara? Yung boss lang naman ang nakorrupt. Hindi pa naman tuluyang nasasakop ng abyss ang dungeon, paanong hindi ito maisara? Bigyan mo ako ng matinong paliwanag. Dahil may pumasok sa teritoryo ng corrupted boss, kaya napilitang mag-activate ang abyss conquest mode ng dungeon. Imposible yan, kalokohan. Iisang estudyante lang ang nasa loob ng dungeon ngayon, at level 3 pa lang siya. Bakit naman siya magpapakamatay at papasok sa teritoryo ng boss? Maliban na lang kung baliw ang estudyanteng yun. Principal Ning, ano ba talaga ang lagay ng estudyante mo? Ordinaryong estudyante lang ba talaga siya? Ako hindi ko rin alam. Wala nang oras para dyan. Ipasa ang utos ko. Agad na ilikas ang mga guro at estudyante sa paligid. I-deploy agad ang City Defense Army para sa suporta. Hinding-hindi natin pwedeng hayaang makapasok sa syudad ang boss na nakorrupt ng abyss. Ipagtatanggol natin to hanggang kamatayan. Principal, yang tinatawag na abyss conquest mode. Ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Kapag sinakop na ng kapangyarihan ng abyss ang dungeon, ang boss ng dungeon ay mako-corrupt ng abyss. Lahat ng stats niya ay tataas ng hindi bababa sa 10 beses. At kung sa loob ng itinakdang oras ay hindi matagumpay na mapapatay ang corrupted boss,
Ang corrupted boss na to, kasama ang lahat ng halimaw sa loob ng dungeon, ay sasalakayin ang totoong mundo. Kaya dapat, bago pa man makasalakay ang corrupted boss sa ating mundo, kailangan nating magpadala ng malalakas na elite professional sa loob ng dungeon para piliting patayin ang boss. Ito ang tinatawag na Abyss Conquest mode. At kapag na-activate na ang mode na to, hindi na magbubukas sa labas ang portal ng dungeon. Ang mga manlalaro sa loob at ang Abyss Corrupted Boss ay kailangang maglaban hanggang kamatayan. Kung matagumpay na mapapatay ng manlalaro ang Abyss Boss, makakatanggap siya ng napakalaking gantimpala. Pero kapag namatay ang manlalaro, lalo pang lalakas ang Abyss Corrupted Boss. At agad itong lalabas sa ating dimension at magdadala ng matinding kapahamakan. Imposible. Kung ganun, ibig sabihin, kailangan niyang harapin mag-isa ang ganoong klaseng halimaw. Dahil dito, medyo natarante siya at nagmamadaling pumunta sa isang tabi para tawagan si Butler Shu at humingi ng tulong. Hindi, kailangan ko siyang iligtas. Butler Shu, sagutin mo ang tawag. Samantala, sa loob ng dungeon, wala akong kaalam-alam na nasa gitna na pala ako ng matinding panganib. Nalulunod pa rin ako sa saya ng mabilis na pag-level up. Matagumpay na napatay ang Corrupted Goblin. Nakatanggap ng 200 experience points. Matagumpay na napatay ang Corrupted Elite Goblin. Nakatanggap ng 300 experience points. Matagumpay na napatay ang Corrupted Giant Vanguard. Nakatanggap ng 500 experience points. Sabi na nga ba, teritoryo to ng boss. Ang bilis ng pagtaas ng experience. Sa sobrang tuwa ko, hindi ko na halos maisara ang bibig ko. Pagpasok ko pa lang sa kuwebang to, nagulat agad ako sa laki ng experience na bigay ng mga halimaw sa loob. Kahit na mas makapal ang health ng mga halimaw dito, ang pinagkaiba lang ay imbes na isang flying sword. Kailangan ko nang gumamit ng 2 o 3 pa. Pero hindi naman ito naaapektuhan ang bilis ng pag-level up ko. Ilang minuto lang ang lumipas, may gintong liwanag na naman na pumailan lang mula sa katawan ko. Diretso at walang kahirap-hirap akong umabot sa level 6. Bigla na lang, isang malaking grupo ng mga goblin ang sumugod sa harapan. Sa nakikita pa lang ng mga mata ko, mahigit 100 na sila. Sa sandaling ito, kumikinang sa kasakiman ang mga mata ko. Lahat ng iyan ay purong experience points. Sa ganitong makipot at saradong kuweba, siksikan at napakarami ng mga halimaw, hindi ko na nga kailangang maghanap pa. Para talagang ginawa para sa akin tong lugar na to para magpa-level. Habang tinitingnan ko ang mabilis na pagtaas ng experience bar ko, pakiramdam ko pati ang mga goblin na iyon na nakalabas na ang mga utak ay nagiging cute na rin. Sa labas ng dungeon, mabilis na nagtayo ng harang sa pasukan ang mga city defense forces. Ang mga sundalo ay naka-full gear at handang-handa, nangakong haharangyan ng mga halimaw mula sa abyss sa labas ng linya ng depensa. Nakalikas na ang lahat ng mga guro at estudyante. Tanging si Principal Ning lang, dahil sa kanyang impluensya, ang halos hindi payagan ni Xia Chaoyang na manatili dito kasama si Liu Ruyan. Si Liu Ruyan ay luhaan, habang nakatingin kay Principal Ning. Principal, sinabi niyo si Li Yuan. Talaga po bang hindi na siya makakaligtas? Imposible. Ang mga halimaw sa teritoryo ng dungeon boss na ito ay puro level 10 pataas. Kapag nasira na sila ng aura ng abyss, ang stats nila ay tataas ng 10 beses. Malamang kahit ang depensa ng halimaw, hindi kayang basagin ni Li Yuan. Samantala, sa kaloob-looban ng kuweba ng dungeon, ako, nakara-rating lang sa level 10, ay nakaupo sa isang bato, habang ngumunguya ng beef jerky na niluto ng lola ko. Kasabay ng pagkontrol sa mga flying sword para patayin ang mga halimaw. Agad kong binuksan ang system panel, at sinuri ang aking kasalukuyang stats. Lakas, 200, bilis, 150, espiritu, 400, konstitusyon, 150. Ang sword formation at sword control skills ko ay umabot na rin sa level 3. Ngayong nakaabot na ako sa level 10. Oras na para harapin ang boss na iyon. Nang makarating ako sa pinakamalalim na bahagi ng kuweba, nakakita ako ng isang napakalaking nilalang. Ang higanting ito, sa buong katawan niya, ay naglalabas ng isang aura na nakakapangilabot. Sa pagtingin pa lang sa mata ng Cyclops, makakaramdam ka ng takot na mahirap ipaliwanag. Napansin din ako ng Cyclops King. Nag-alab ang masamang galit sa mga mata niya at umungol ng malakas. Naisip ko, ito ba talaga ang bigat na dapat maramdaman mula sa isang level 12 na boss? May mali, siguradong may mali. Sayang lang at hindi ko napag-aralan ang detection skill. Kaya hindi ko alam ang eksaktong stats ng boss na to. Susubukan ko na lang munang umatake gamit ang 10 flying swords. Agad na tumagos ang 10 flying swords sa baluti sa dibdib ng Giant King, at nagdulot ng 38,360 puntos na napakalaking pinsala. Ito ang unang beses na nakatagpo ako ng isang halimaw na nakatanggap ng 10 flying swords at hindi pa rin namatay. Gulat na gulat ako, pero halatang malubha rin ang tinamo ng Cyclops King. Basag ang baluti sa dibdib niya at bumubulwak ang dugo. Sa sakit, nagwala ang Cyclops at umungol sa galit. Kinuha niya ang malaking mace sa tabi niya, at mabilis na sumugod sa direksyon ko. Hindi ako pwedeng maging kampante.
Muli kong kinontrol ang 10 flying swords para umatake. Isa pa, nagdulot ito ng 38,360 puntos na pinsala. Nang makita kong hindi pa rin patay ang halimaw, bahagya akong napakunot noo habang umaatres. Kasabay ng paggamit ng isip ko para bunutin ang mga flying sword mula sa katawan ng Cyclops King. Kahit naduguan ang buong katawan ng Cyclops King, napakabilis pa rin niya. Ilang hakbang lang ay nasa harapan ko na siya. Bigla niyang ipinalo pababa ang mace na may kasamang ugong ng hangin. Tumalon ako patagilid para umiwas. Kahit na naiwasan ko ang direktang tama ng mace, tinangay pa rin ako ng shockwave mula sa pagtama nito sa lupa. Agad na nabawasan ng kalahati ang health bar ko. Napakalakas ng atake niya. Kung level 6 o 7 pa lang ako noong pumunta rito, malamang sa splash damage pa lang, talo na ako. Tunay ngang mahina ang depensa ng isang sword formation master. Pero hindi ako naniniwalang kaya mo pang tiisin ang 10 pang espada. Alam kong kapag tinamaan pa ako kahit na please lang, siguradong patay ako, kaya walang pag-aalinlangan, kinontrol ko ang mga flying sword para gumanti. 10 lumilipad na espada ang tumpak na tumago sa puso ng Cyclops, na nagdulot ng 38,360 puntos ng damage sa ikatlong pagkakataon. Humiyaw sa sakit ang Cyclops bago bumagsak ang katawan nito sa lupa. Matagumpay mong napatay ang Corrupted Cyclops King. Experience points, nadagdagan ng 10,000. Pagkatapos ng system notification, isang gintong liwanag ng pag-level up ang lumabas mula sa katawan ko. Diretsong umabot ako sa level 11. Na-detect na nakamit ng host ang achievement na First Encounter with the Abyss. Reward, Awakening ng Advanced Talent. Congratulations, host, na-awaken ng Advanced Talent na Eye of the Abyss. Kayang mag-detect ng mga target na hindi lalampas ng 50 level sa sarili mong level. Hindi ko pa man nasisuri ng maigi ang aking talent attributes sa batong kama sa tabi ng katawan ng Cyclops King. Ay may lumitaw na isang treasure chest. Agad na nagningning ang mga mata ko. Agad akong tumakbo para buksan ito. Nakakuha ng isang beginner skill scroll. Nakakuha ng isang godstone. Nakakuha ng isang class exclusive skill scroll. Hindi ko talaga inasahan na sa pagkakataong ito, bukod sa siguradong makukuhang godstone, may lumabas pang 2 skill scroll. Dito sa mundo ng job changing, ang mga skill scroll ay napakahalagang kayamanan. Kahit na ang pinaka-ordinaryong beginner skill scroll ay maaaring may benta sa trading house sa napakataas na halagang 100,000. Tungkol naman sa class exclusive skill scroll, kahit hindi ko pa naririnig ang tungkol dito. Pero hindi ko na kailangang isipin pa, siguradong napakataas ng halaga nito. Nang walang anumang pag-aalinlangan, dinurog ko kaagad ang beginner skill scroll. Ang scroll ay naging isang kumpol ng liwanag at pumasok sa aking katawan. Nakuha ang skill na Toxin Resistance. Ang epekto nito ay makakuha ng 10% na Toxin Resistance. Tumango ako ng may kasiyahan. Ang skill na makukuha mula sa scroll na ito ay ganap na random, at may pagkakataon pang mabaygo kang makakuha ng skill. Ang makakuha ng isang passive skill mula sa beginner scroll ay masasabing napakaswerte na. Pagkatapos, sa sobrang pananabik ay ginamit ko na rin ang class exclusive skill scroll na iyon. Nakuha ang passive skill na Witness Space. Ilagay ang sword case at mga lumilipad na espada sa loob ng sword formation space. Kapag nabuksan na ang sword formation, maaari na itong gamitin anumang oras. Nang makita ko ang nakakalitong skill na ito, bahagyang kumislap ang pagkalito sa aking mga mata. Agad kong sinubukang i-activate ang passive na ito. Pagkatapos nito, napansin kong biglang naglaho ang sword case at mga lumilipad na espada na dala ko sa aking likuran. Lahat ay naimbak sa tinatawag na sword formation space.